Napakaganda ng ngiti mo ngayon, Patty. Oo, di ba? A15 na. Good morning, Ricky Oo, girl. good morning, Patty. Di ba? Bakas ang ating mga ngiti dahil Diba? tayo po ay yung ating pinagpagura ng 2 linggo ay ayun na. Ayan Makikita na natin yung mga tumataginting na mga pesos. Pwede ka na magpa-full tank ngayon. Pwede na magpa-full diba? tank. O, buti na lang na maraming bawas sa presyo sa produkto petrolyo, lalo Oo. na yung diesel. Big time na big time. Naramdaman mo ba? Yes! Naramdaman 20 mo? kasi well, sa Shell sa'yo, ako, oo, sa 23 pesos. 23 pesos Oo. ang bawas. Ako parang hindi ko naramdaman. Nagpa-full tank ako kagabi. Oh, really? Parang ganun din. Oh. Sabi ko nga doon sa gasoline boss, sabi ko, akala ko ba mayroon? Oo, hindi. Kasi niya, gasolina, hindi 4 pesos Hindi lang. Sa akin nga, kung saan ako nagpa-gas, Oh. hindi pa umabot ng 4 pesos eh. Talaga? Less than 4 pesos yung bakit? roll back. Oh, okay. So anyway, sana po mga misis nag-intriga na po nag-intriga na po ang ng mga ATM cards. Nangunguna diyan ang napakadakilang ama na si Ryan Tarcuato. Ayan. Ay, oo. Di ba? Si Mrs. talagang nakaabang na rin sa ATM card ni Ryan. Pero maraming katulad ni Ryan, wasak ang kanilang Wednesday. Wala na. Parang hindi man lang nila Hindi nila, nararamdaman, ano? sabi nga ni Ryan, dumadaan lang may spot ang Diba? aking sweldo. Pero, payslip pala. Nakikita lang niya kung magkano kinikita niya. Payslip. Oo. Pero ayun na, hawak na pala ni Mrs. Simula't simula pa lang ang ATM Kaya card pala niya. lagi masaya naman ang misis niya tuwing ka-video call niya. Uy, Oh. kasama ko si Ryan hanggang gabi ha, sa Mata ng sa Aguila Mata ng International. Aguila. Oo, international pala. Oo, Okay. international Oo. ha. Sabi ko minsan, nawawala si Ryan. Oh. Ayun pala kami ka-video call si misis niya. At okay. lagi masaya si misis. Wow. Happy wife, happy Happy life. life. Kaya tingnan mo, si Ryan lagi masaya kahit lagi siya ginawa jackpot sa atin. Okay, anyway, sabi ko nga, wasakan Wednesday po ngayon dahil po sana ang ating mga commuters, hindi pa rin po wasakan yung mga bulsa, Oo ang mga nga. pitaka. Kamusta po ang pagbabiyahe po ninyo, pagko-commute nyo po? Kamusta po ang mga ordinaryong mananakay po? Pero ito magandang balita po. Ayan, umpisa na natin, Ricky. Magsisimula na rin po ngayong Miyerkules ang libreng sakay at discounted fare po program ng pamahalaan. Ito po ay ayon, syempre, sa Department of Transportation. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 2 uri, 2 kinds, yung gross at net service contracting. Pag sabihin nilang gross contracting, ibig sabihin nito, libre ang pamasahe. Talagang todo, 100%. Wow. Habang ang net contracting naman po, may bayad pero malaking diskwento. Okay ito po. Ito pa, itinaas na po. Mula sa 20%, tumaas na po sa 40% po ang PUV. Lahat po ng public utility vehicles po. Ayun po, may diskwento na ito para sa mga seniors, sa mga estudyante, at syempre sa ating mga kababayan na may pinsala, mga PWD. Plus, ang Philippine National Police rin po, may binibigay, minaalok pong libreng sakay. Ngayon pong may transport strike, di ba? Today hanggang Friday, may Oo. transport strike, Ricky. Oo. Kaya po, magandang balita po yan. Kasi nga po, malaki po ang diskwento na ibibigay po ng ating pamahalaan sa mga PUVs natin At po. least, talagang Maski na swabe papaano. naman yung pambungad natin. Correct. So ngayon. talagang take advantage na po tayo sa lahat ng mga diskwento, Oo. sa mga libre na binibigay ng pamahalaan para po talagang pakinabangan na natin yan. Pero alam ba kayo sa pagmamonitor ko wala naman daw masyadong epekto ngayon. Yung TV strike? Pasada Dahil? sa mga lansangan ngayon mula Pasay, mga main thoroughfares. The same pa rin yung daloy ng trapiko, nakakasakay pa rin yung mga commuters. Oh, really? Pero kanina ako, yung EDSA ko, medyo Meron ka nakita? heavy traffic Oo. Medyo heavy traffic. Pero yung Sabi mga ko nga, commuters, napansin mo ba hindi ko kung nga meron alam silang bakit nga? Sabi ko, bakit kaya medyo mabigat? Normally, talagang Oo. in 20 Dire-diretso minutes, na ngayon, nandito na ako. Oo. Umabot ako ng halos 30 minutes. Baka may nakapagpagas na kasi sila kagabi. Dahil Oo. nga, So, marami nag-roll back. So, Ah. ayan, take advantage. Baka namin sila magbaneho. Okay. Oh, Sige, ito pa, Ricky. Patpi. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deadline ng paghahain ng 2025 annual income tax returns hanggang May 15, 2026. So may 1 Salamat month. po, PBBM. May, akala ko, muna Ay, tax relief. sana nga, Akala no? ko tax suspension. Pero pwede na yan, extension muna. Ito anya ay mas magkakaroon ng sapat na oras ang bawat taxpayer upang maayos na makapag-file, kumpleto mga kinakailangan dokumento at walang ipapataw na multa. Ayan. Ayun. So, good news yan. Kasi alam ba kahapon, Pati, umabol ako sa BIR. Oo. Kasi nga meron ako sa kumpanya na nawaglit sa isip ko na meron pala ako kailangan i-file. Kasi usually, iba-iba yan, na hindi always April 15. Pag company, meron yata na 25, April 25 yata. Oo.
As usual. Hindi ako umabot dun sa sa 5 p.m. Oh, okay. As usual. Pagising ko, PBBM extends. Thank you, PBBM. Sabihin ko, as usual, ito si Miss Photo Finish, di ba? Si Miss anyway. Pero God is good. Thank you, PBBM. Anyway, sabi nga natin, Wednesday na ngayon. So, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 4 na tulog na lang po. Nako, yung pinaka-inaabangan ng mga bagets, ng mga thunders. Saan ka doon? Inaabangan mo yon. Nasa gitna ako. Sa gitna ako ng bagets at thunders. Nasa nasa forgets. Forget. Okay, ito po yung Summer Blast 2026. So talaga pong excited na po ang maraming tao dyan. Kahapon, nag-coordination meeting kami. Nako, excited na. Teka lang, Pati. Ha? Hindi ko akalain na surprise guest ka pala dyan. Ay, nako. Hawak ko ang beat. Yan. Kaya pala practice ka ng practice dito. Ng pagsayaw, pagkanta, ganun. So, syempre, alam nyo, kung kayo po ay nanonood ng Net25 araw-araw, ayan. At saka kung nakikita nyo sa mga social media pages, di ba, ang dami na naming pinapalabas ng mga guests, di ba? Parang everyday nga may bago. Sabi ko sa kanina, di ba, may mga DJs na. Yes. So, last year, kung pinakaabangan talaga si Sarah Geronimo at saka si Yen Constantino. This year, nako, si Billy Crawford lang naman ang mag-o-open at mag-o-host. Akala ko si diba? Pati Dad. Hindi. Billy Crawford, international star na si Billy, di ba? Para sa Justin Bieber, no? Para siyang Justin Bieber. Tsaka talagang siya, big star siya sa Europe. Di ba? Because he won nga that dance contest 2 years ago in France. So talagang So si Billy Crawford ang mag-host, mag-opening number siya. Tapos syempre meron dyan yung 4 of Spades. Talagang yan ang talagang kinaabangan daw ng maraming mga kabataan. Ano yung mga kanta nila? Syempre hindi ko alam. Sabi ko nga ng mga inaabangan ng mga kabataan. Sabi ko naman sa'yo, forgets ako eh. Ayan, pina-flash na. May Over October, may Sugar Alam ko Cane. yung Over October. Ayan, underrated yung Over October, ha? Pero Talaga? ang galing nila kumanta talaga. Sabi ko nga, Over October in April. Yung pinakaabangan ko dyan, aside from Billy, syempre, ang aking favorite, si Michael Pangilinan. Si Michael Pangilinan! Yeah, si Kel. Ayan, Kel Pangilinan and You The Ones. Nung binabasa ko ba, ayan pa nga, first I was saying, You The Ones. Tapos may nag-correct sa akin, Miss Pat, You The Ones. Parang You're the One. Ganun Ako favorite ko dyan, alam mo kung sino? Sino? Si Jumanji. Si Jumanji! Ako gusto alam ko mo rin. kung bakit? Bakit? Siyempre may kaibigan tayo dyan. Balita ko, magaling yung Magdadrop. Ayun, nasa gitna pa. Oo, lagi yan na dito. Suki talagang Jumanji eh. Yan. Tapos magaling din dyan. Ako si Glock 9. Ay, Glock 9, Kinaabangan niya syempre. talaga ng Glock. Ayan si Glock 9. Kamukha ni Jonald. Ni Direk Jonald. nga, no. Oy, Direk Jonald, kamukha mo. Salamat ulit sa pandesal, ha? Alam ba si Direk Jonah talaga, pag ako mag-out of town, meron din siyang sarili niya. Di ba? Kasi di ba napaka-thoughtful niya. Ayan. So Glock 9, isa pang kaabang-abang. Rapper yan, di ba? Ha? Chug. Oo, rapper siya. Isa oo. pang kaabang-abang. Naku, gusto rin to ng mga Gen Z. Sino pa? Si Zach Tabudlo. Ayan din, sikat yan. Pero nga ba kanta niya ulit? Again, forgets ako, hindi ako bagets. Join me yan, bagets. Ano ba kanta ni Zach? Sikat yan. Di ba? Diba? Tapos sa mga mas bagets pa. Sino pa? Mas may bagets pa. Mas bagets pa. BGYO. Yan yung mga P-pop na mga lalaki. Wow. Siguro Di ba? pa-pogi na mga yan. Mga pogi yan. Ayan. Tapos si may Nobita Nobita. Ayan, si Nobita. Naku, isa pa to. Isa pang ano? hugot queen. Si Angela Ken. Marami rin nakakakilala dyan. Kilala mo yan. Ken. Si Angela Ken. Di ba? Wow. Kaya pareho tayo eh. Ken, wala akong ambag sa yung mga kilala natin, Jumanji, Ayan. Glock 9, Michael Pangilinan, Siguro. Billy Crawford, di ba? Ayan. Ayan, si Zach Tabudlo. So, ayan, mga Zach Tabudlo. Kasi di ba yung uso ngayon sa mga Gen Z, yung medyo hugot, Imo-imo, no? Imo-imo, Oo nga. Bakit di ba ba? uso imo-imo Hindi ko na nga yan? alam. Isa pa, Meron nakalimutan ko. In fairness, ang memory plus gold, gumagana na. Ang mayonnaise. Ang mayonnaise, diba? syempre. Napakasaya ang mayonnaise. So talaga, ayan, tapos ayan na yung mayonnaise. Actually, mabait na mga yan kasi nakita ko na rin sila, I think, Summer Blast ba natin Yeah. or New Year Countdown. New Year Countdown ng mayonnaise, So talagang star-studded po ang Summer Blast 2026. So sana po tumungo na kayo sa world's largest arena at saka sa Philippine Sports Stadium. Yan, Dalawang venues yan. Oo. Talagang dalawang venues po para po binuksan, para po talaga
alam nila, dadagsain yan ng maraming tao. Naku, baka nga magkulang pa yan, di ba? Baka magkulang, o Imagine, baka- ganyan ka-successful lagi ang Summer Blast natin. Oo, ano? talagang kaabang-abang yan Oo. talaga, At lalo saka- na sa mga kabataan. At saka balita ko, di ba, may mga magbebenta ng mga pagkain May mga dyan. pagkain, tapos may mga rides, Yan, rides, ayun ang gusto ko. Yung swimming pool yata, the last time binuksan nila, hindi ko alam kung bubuksan it's an ulit all-day ngayon. affair on Sunday. Naku. That's on April 19. Di ba So like I said, apat na tulog na lamang. O, di ba? Kung may Coachella sila. May Coachella, meron kaming tayong Summer Blast. 2026. Oh, di ba? Tsaka tinuwa yung kulay, oh. Ang sarap ng nakakatakam, halo-halo. halo-halo. Very colorful at saka very refreshing. At saka- Tinitingnan mo pa lang yan, ako, naengganyo ka na. Ako excited na ako dahil Excited dyan. ka Talaga. na. Oh. Talaga lang, Patpi. Gabi pa lang ng Sabado, makikijoin ako sa birthday party mo. Susunduin kita doon. At sabay At tutungan na tayo sa arena. Yes. Oh. Okay, ito na po ang ating swabing pambungan ngayong wasakan pero payday naman po. April 15 na po. Ito po yung mga super patok daw sa net. O ano ba itong mga super patok na ito? May isang tita mula po siya sa Gapan, sa Nueva Ecija, ang nag-trending online matapos niyang i-share ang kanyang experience sa pag-aalaga ng kanyang pamangkin na si Jacob. Kasi ang parents po ni Jacob ay deaf at mute, di ba? So ayon kay Karen Tinawin, ito yung tita, nagsimula daw ang lahat ng baby pa lang si Jacob. May routine daw sila. Tuwing umiyak ito sa madaling araw, siya daw ang magbibigay ng signal sa mom. Kaya mag-sign language, di ba? So imagine, gising sila ng 1 a.m., di ba? Siyempre, pag bata, hindi mo naman alam. Basta magigising na yan, 3 a.m. Minsan, tuloy-tuloy daw hanggang umaga ang pag-iiyak. Pero laban lang daw para mapatahan si baby, para tumigil, di ba? So habang tumatagal, nagiging mas manageable na ang situation ni Jacob, lalo na nang matuto si Jacob ng sign language at the very young age of 2 years Wow. old. So 2 years old pa lang si Jacob, marunong na siya mag-sign language. And the cute part, ako doon, siya at ang mami niya, mismo daw ang nagtuturo, ang nagtuturoan hanggang sa marunong na si Wow. Jacob na mag-sign ng colors at pati alphabet. So he started the sign language, syempre knowing the alphabet and then the colors, di ba? Doon nag-umpisa. At dahil dito nga, binansagan si Karen na best tita ng mga Galing. netizens. Pero para sa kanya, hindi naman daw ito big deal. Ginawa lang daw niya ito para, syempre, guminhawa at pakatulong, di ba? Sa pamilya nila. So lumaki raw sila na tinuturuan na magtulungan. Kaya natural daw sa kanya ang tumulong. Ngayon, ilang taon na si Jacob? Wow. 5 years old na siya. After 3 years, ano? Oo, 3 years now. He has grown up to be a very sweet, loving, and full of good vibes itong si Jacob. Siyempre, may mga challenges pa rin daw, pero ang focus ng pamilya nila, simple lang. Alagaan siya at siguraduhin lalaki siyang mabait na bata at puno ng pagmamahal. So ayan, congratulations po kay Tita Karen. Ayan, talagang nagtyaga si Tita Karen na alagaan si Jacob. Turuan ng sign language. Hirap Marunong yun, ka ba mag-sign Of language? course, ito lang, alam ko. Ano? Ako, Alam yan? Patalastas? Hindi. Commercial? Ano? I love you. I love you ba yun? Oo, kasi it's- Ako Hindi mo alam nakikita ko yung yun. ganyan. Hindi ko Oh alam. my Alam ko God. yung ganyan patalastas. Hindi, ay. Ito talaga sa production. Kasi I love you, one. Parang one, I four, three. love you. So I love you. Oo, break. May nga patalastas. Ay, Yun ang break alam talaga ko. yun? Oo, break talaga dito sa product. Patalastas. Imagine, Patpi, kung halimbawa, meron na pala, may fan ka pala, nagaganyan na. Oo. I love you, Patpi, I love you. Akala mo, break na kayo. Di ba? Hindi pala. Nagbibigay na sa'yo ng pagmamahal. Mapagmamahal. Okay, Ricky, ikaw. Can you beat my story? Ito naman. My touching story? Of course. Oh, sige, go Hindi ahead. napigilan ng isang mag-asawa ang kanilang emosyon matapos ang graduation ng anak nilang si Kurt Oh, bakit? mula sa San Jose del Monte. Oh. Ayan, akala ko kung anong gagawin. Kasi hinulog mo na Oo naman nga, yung papel pero mo mamaya, eh. dapat nga bang hindi ko naka-ere. Okay. Ito, habang kumakain sila para i-celebrate ang pagkatapos ni Kurt, ha? Nagbigay na mensahe ang 12-year-old. Imagine from your 5-year-old, akin naman 12-year-old. 12 years old. Hindi lang thank you ang sinabi niya, kundi, alam mo kung ano? Ano sabi niya sa mga magulang niya? Kayo ang best friend Oh. ko. Tugos sa puso at pinipigilang maiyak ng mga magulang ni Kurt na halos hindi na makapagsalita sa sinabi ng anak. Ayon sa kanyang ina, lagi raw nagpapakita ng appreciation ng anak nila sa salita at sa sulat. Ang sarap naman on words of affirmation yung kanyang love language. At doon nila napatunayan na tama ang paraan ng pagpapalaki nila kay Kurt. Alam ba, that's the biggest flex. Ako, ayan ang biggest flex ko, ha? Yung mga anak ko, gusto lagi akong kasama. Sinasama ako ko sa kanila mga lakad, gimmick, mga lakad. gimmick. Ako rin, kala mo ikaw lang may flex. Kagabi, pag-uwi ng anak ko, ni Paulo, sabi niya, Mom, look at my test paper. Di ba sa UP siya? So, blue book. Sabi ko, why?
I got an uno. Wow. And then tamang-tama yung mami ko. Hindi naman ako nagugulat na kumakaon si Paolo. Hindi siya gulat na gulat siya. Pati Talaga ako gulat na gulat. Tama-tama, my mom had dinner in my house last night. So, nung pinapakita niya, finuflex niya sa mami ko at saka sa akin. Sabi niya, I got an uno. So, my mom was so, wow, really, Paolo? You got? What subject? What subject? What subject? Sabi, English. Sabi ng mami ko, Paolo, it's English. Why, Lola? It's hard. It's 60 over 60 daw siya. O kaya congratulations, anak, Paolo. Congrats, You make Paolo. mommy very proud. Because of that, I will give you a surprise. Wow! Talaga, we have to celebrate every win, ha? Every win. Ay, hindi madaling makauno parang dun sa ilang UP, ilang 2 years na ba? Second year college na yung anak ko. Magka-third year. Parang ngayon lang niya ako pinakita ng uno. Nakakatawa naman, pero hindi na ako magugulat dahil sabi nga nila, ang talino na mamana sa ina. O sige na nga, weather girl. Magbigay na. Mamaya ano tayo dito, puro tayo yabang. Flex Hindi tayo naman. ng flex. Siyempre, pag ganyan talaga, i-flex natin yung Oo ating nga. mga anak, di Okay, ba? oo, Ito sige. naman, i-flex pa natin ang ating status ng panahon ngayon. Maganda ba? Well, maaliwalas Oo. na panahon na mararanasan ng bansa, epekto pa rin ng ridge of high pressure area sa northern Luzon. Kaya asahan na po ang maximum temperature na 33.2 degrees Celsius mamayang alas 4 ng hapon at lulubog po ang araw. Ito na, palate na ng palate, 6:10 na ng gabi. Kahapon, 6:09. Samantala, naranasan sa Cotabato City ang mapanganib na antas ng heat index na umabot po ito, Areco, 46 degrees Celsius. Wow. Lunes. Wow. Actually, we were anticipating at around 44 to 45 lang. Imagine, 46 na pumalang 46. Super ano na yan, danger na yan. Ayon sa pag-asa, ito ang pinakamataas na naitalang heat index sa bansa. Inaasahan naman na papalo sa 45 degrees Celsius ang danger level heat index ang Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, April 15. Sa ilalim ng danger level na heat index po kasi pwede makaranas ang mga tao ng heat cramps and heat exhaustion. At sa mas matagal na pagkabilad sa init ay posibleng humantong sa heat stroke. At dahil po dito, pinapayuhan ng publiko na iwasan ang matagal na exposure sa araw at panatilihing rehydrated upang makaiwas sa heat-related illnesses. Samantala, nagbabala rin ang pag-asa sa mga residente ng Metro Manila hinggil naman sa inaasahang pagtaas palalo ng heat index sa mga susunod na araw. Naku, yan o, maitang summer blast mo. Tila tayang pwedeng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index sa huling linggo ng Abril hanggang unang linggo ng Mayo. Hindi rin naalis ng ahensya ang posibilidad na pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Kalakhang, Maynila. Lalo na sa hapon o gabi. Gabi pa ha? Oo, mainit. Kaya paalala ha, talagang uminom po tayo ng tubig, talaga magdala po tayo ng payong, ng sombrero, kung ano man yung pwede natin para protektahan ang sarili natin, mag-sunblock or Yan, mag-sunscreen. Talaga kahapon talaga during the coordination meeting, paalala talaga, nako, magdala tayo talaga ng tubig kasi kailangan natin yan para iwas tayo sa heat stroke, heat exhaustion, or heat cramps. Hindi naman importante yung lakad na pwede namang Oo, di ba? lalo na For yung the afternoon. kasagsagan ng init, di ba? Yung mga iwasan alas natin. 12 hanggang mga alas 3 ng hapon. Ako, talagang sumilong po talaga tayo. Tama. Anyway, ito na po ang Okay. ating Super Panalo News. Naglabas po ang Bureau of Internal Revenue ng updated list. Magandang balita ito sa mga may maintenance. May updated list po ang BIR ng 2,263 VAT-exempt medicines sa ilalim po ng Train Law at ng CREATE Act. Dati kasi, Ricky, nasa 2,242 lamang po ng mga gamot ang exempted sa VAT. Ngayon? So ngayon, 2,263 na. Okay. Okay, yan So, batay po sa report ng Food and Drug Administration ng Pilipinas, 702 ang nadagdagan ng mga gamot Ang na laki, exempted na congrats. po Thank para dyan you. po sa VAT exempt Oo. para sa cancer. May 535 medicines po para sa hypertension, 327 medicines po para sa diabetes, 300 medicines naman po ang para sa mental illness, at para sa high cholesterol, pasok ang 171 po na gamot sa VAT exempt. 152 naman po ang gamot exempted po sa VAT para sa kidney disease, 76 naman po na gamot para sa tuberculosis. At sa ilalim po ng Revenue Memorandum Circular number 27-2026, mananatiling
VAT exempt ang mga gamot na ito hanggang sa may bagong update mula sa FDA. So Ay, magandang nako, balita salamat yan. naman sa So good less news mo, 12%, Pati. Ang di laki ba? din nun. Less 12% ang Oo. VAT exempt. So 2,000 plus na po ang mga gamot. So magandang balita po Thank yan. you naman. Pero syempre mas magandang balita kung tayo po ay healthy, Yeah, di ba? kung di na natin kailangan ng gamot, ano? Oo, para Oo. iwas tayo sa paggamot-gamot. Ito na nga lang yung ating suki, si Dr. Tony Liachon, di ba? Oo. Naglabas na naman siya ng kanyang saloobin. Oo. Na talaga namang inis na inis siya. Bakit hindi? May tumutol, ang tawag niya si Vatman. Vatman. Si Ralph Recto. Talaga, tinutulan syempre. na naman niya yung pagtatanggal kahit man ang pagbabawas ng VAT. Oo. Sabi nga, pero ito, at least ito, good news. Good news. At lalo na Oo. sa mga may nararamdaman po, di ba? Sakit. Ito naman, Pati. Okay. Mula sa kalusugan ng tao, dito naman tayo. Saan? Sa kalusugan ng kalikasan na swak na pasyalan ngayong summer. Saan yan? Bida ang bawawangag. Ano? Take 2? Bawawangag. Wanggag. Ano ba yan? Bawawang, ano? Ano, Joey? Joey, ano? Bawawangag. Bawawangag. Okay. Bawawangag Watershed Forest. Ayan, parang nag-rap lang ako. Parang Oo. rockland Bawawangag Watershed Forest. Reserve nasako po ng Gonzaga, aba. Oo. At lalo Cagayan. Ayan, sa Cagayan. hometown ng aking mother na si Mami Lillian. Oo. Mayroong siyam na kapatid na lagi may nagba-birthday. Ayan. Ito po nakikita nyo na watershed na yan, isang protected area na pinapangalagaan ng Department of Environment and Natural Resources. Alam nyo ba na layunin na ahensya na protektahan ng watershed? I've never even seen this. Oo. Maiwasan ang deforestation at mapanatili ang supply ng tubig at kabuhayan ng komunidad. Marami nang dumarayo dyan dahil perfect spot yan para sa hiking, trekking, Siyempre. birdwatching, and nature photography. Kaya naman pala hindi ko siya nakikita. Oo. Dyan sa Bawawangag Watershed Forest Reserve, may pit na pinagbabawal ang pagpasok sa Mount Kagwa dahil ito ay isang strict protection zone maliban sa research and authorized activities ng mga katutubo. Oh, may kakatutubo pa pala dyan, ano? Oo, Ang alam ko na sakto yan. lumalaki ako, pinagbawalan kami ng daddy ko na pumunta dyan kasi puro NPA dati dyan. Dati. Oo, ngayon wala na daw Oo, talaga. oo. Oo. Okay, ito na. Magandang balita. Chichiching! Yan na, yan. Asan na? Ano Wala ba na favorite naman. ng daddy ko sa yan? Ano? Nasaan na si Kang sa si Ching? Ayan, one more time. Take 2. Chiching! Ayan, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, nagsara po ang ating piso. Naku, lumakas po ang ating piso sa halagang 59 pesos and 87 centavos po kontra dolyar. Lumakas po ito ng 26 centavos po kumpara po sa naging palitan nito nung Lunes sa halagang 60 pesos and 13 centavos. So ayan ha, ayan lumalakas, nag-cross sa 59, dati nag-60 na pa. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa ibang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 71 pesos. Sa Hong Kong dollar, 7 pesos and 71 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos and 8 centavos. At ito po ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, Ricky Girl, because it's sweldo, we have to make yabang that we are working very hard. Yes, of course. Issue number Flex one. naman natin. Okay. Dahil po kinumpirma na nga ng mga otoridad ng Pilipinas na may natagpo ang cyanide sa mga bote na nasamsam mula sa mga dayuhang bangka malapit sa Ayungin Shoal. Pinangangambahan na ginagamit ito sa illegal na pangingisda na nagdudulot naman ng matinding pinsala sa ating coral reef, yamang dagat at kabuhayan ng mga mangingisda at pwede rin makaapekto sa supply ng pagkain sa lugar. Alamin natin ang saloobin ng Oceana sa usaping ito. Makakapanayan po natin mamaya si Attorney Rose Liza Esma Osorio. Makakasama po natin siya muli, ang Campaigns and Legal and Policy Senior Director ng Oceana. Ayan, di ba? Yun ang Nakakabahala kahapon, yan eh, di ba? O cyanide, grabe. That's very Tsaka dangerous. nakakamatay yan, Yes, Ayan na kaya nga silent eh. daw na, na Oo. killer's tool. Oo, okay. Sa issue number 2 naman po natin, opisyal na pong sinimulan ng House Committee on Justice ang pagdinig po kahapon sa impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. At nako, ito ang kanilang star witness. Humarap po sa pagdinig ng House Committee on Justice si Ramil Madriaga na nagpapakilala daw siya yung dating aide at bagman daw ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang supplemental affidavit, isiniwalat po ni Madriaga ang mga aligasyon kaugnay po sa paggamit ng confidential funds ng ating Vice President na naging bahagi po ng patuloy na investigasyon ng Kamara. Ngayon, ano kaya masasabi ng defense sa mga inilahad ni Madriaga? So alamin po natin
natin, makakausap po natin si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang legal counsel po ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang ating issue number 2. Issue number 3. Buwaba na nga po sa 1.7 ang karaniwang bilang ng anak ng mga Pilipina. Pinakamababa ito ha. Mula nang maitala ang datos at malayo sa 4.1 noong 1993 ayon sa 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority or PSA. Oportunidad ba ito o dapat na natin ikabahala? Pag-usapan po natin ito kasama si Mylene Mirasol Sikiray, ang Division Chief ng Information Management and Communications Division, Commission on Population and Development. Commission on Population and Development. O yan na nga, di ba nakakabahala, parang ano na tayo, aging population. Oo. Tapos yung mga Yung bata, babae, parang ayaw na nila masyado magkaanak. Ay ba your Pakonti na daughter? pakonta. She's at the right age, Yeah, diba? she's 25, magto 25. Nasasabi ba niyang gusto niya magkaanak? Wala pa. Ayaw Or pa nga niya may sinasabi isipin. niyang ayaw niya? Hindi naman. Ay, She's hindi not naman. naman, She's- oo. Pero parang, kumbaga, hindi niya priority right Oo. now. Ayun din, kasi Oo. nga iba na yung priorities sa kabataan. Kasi Nung edad natin, di ba? Dapat Ako, nung edad ko, parang early 20s gusto na namin Oo. mag-asawa, magkaanak. Because that was the norm before, di ba? Parang ngayon 30s ang tinitingnan nila to Oo. settle down and to have children para at least daw nakaipon na, Oo. nakapagtrabaho na, di ba? Kumbaga, marami na silang nagawa para sa kanilang sarili. Kasi Oo. pag mag-asawa sila magkaanak, Oo. feeling nila, tututukan na nila yung ganung Tama. buhay. Saka na-enjoy na nila siguro yung singleness Yes, nila, no? correct, Pero yung iba naman, kahit na 30s, ayaw 40s, Ayaw pa rin. Oo, Ay, kasi nako. mahal ang Oo magpalaki nga. ng anak. Anyway, ito po ang ating question of the day bago po tayo mag-commercial break. Mainit po na usapin ngayon ang naging pagdinig kahapon nga po dyan sa Kongreso hinggil nga sa impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna po ng iba't ibang opinyon at reaksyon ng publiko at mga politiko, nais naman namin pong marinig ang inyong boses at salubin sa isyong ito. Kaya ang aming question of the day, kayo ba? Ano ang inyong pananaw sa pagdinig po sa Kongreso kahapon sa impeachment case po laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. O yung mga iba, wala na. Parang na sila, manhid na. Manhid Diba? na. Hindi na sila apektado sa mga ganing balita. Parang, pamumuliti ka na lang, magtatrabaho na lang ako para may laman ang tiyan ko. Parang wala namang ambag sa buhay ko yan, correct, di ba? oo. Parang kasi, matulad ng flood control na lang. Oo, wala. Mag-isang taon na pala, Patty. Oo nga. Wala pa rin tayo nakuhuli ni Nako. isa. Di ba? Okay. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:33 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may eye bearing na tumutulong magpa-check laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-eye bearing na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:33 na po ng umaga. Narito na po ang mga maiinit nagbabagang balita ngayong Sweldo Day, April 15, 2026. Ang una nating istorya, isang araw lang ginamit daw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential funds na umabot ng 125 million pesos. Hindi 11 araw gaya ng dating napaulat. Sinabi ito ng nagpakilalang dati niyang bagman na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Inilahad niya ito gamit ang kanyang sinumpaang supplemental affidavit. Narito po ang pahayag ni Ramil Madriaga. Few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Tinig po yan ni Ramil Madriaga. Idinetalye rin po ni Madriaga ang isa umanong operasyon noong December 2022 kung saan ilang bag na naglalaman daw ng tig 30 million pesos hanggang 35 million pesos ang kinuha mula sa Department of Education Central Office sa Pasig at inihatid sa iba't ibang lugar kabilang na po dyan ang Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ayon po kay Madriaga, isinagawa ang operasyon sa ilalim po ng direktang utos ni Vice President Sara Duterte.
Sangkot pa niya ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, kabilang po dyan sina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Sinabi rin po ni Madriaga na inutusan siya ng pamilya Duterte na tumulong para mailabas ang kagamitang kinumpiska ng Bureau of Customs na kalaunay na tukoy na naglalaman ng shabu na nagkakalagang 4.3 billion pesos. Inutusan din umano siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio, bandang 2017 at 2018. Medyo mababawasan lang po yung bigay ko po sa inyo. Magpropose na po sana ako kay Ana. Ikaw naman, nak. Inabandona siya ni Vice President Sara, particular daw sa kasong kidnapping na isinampa ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa kanya. Isinampaan niya ito ni Attorney Harry Roque bilang pagganti sa kanya dahil sa pagtulong niya sa mga magsasaka sa Bataan na pinangkukunan ng lupa ng Department of Agrarian Reform. Ayon po kay Madriaga, sinubukan niyang ilantad ang land grabbing na ginagawa umano ni Attorney Harry Roque at ng mga kasama nitong Philippine Offshore Gaming Operators sa Mariveles, Bataan. Sinabi rin po ni Madriaga na masama ang loob niya na hindi pinigilan ni Vice President Sara Duterte si Attorney Harry Roque sa pagsasampa nito ng kasong kidnapping laban sa kanya. Sinabi rin po ni Madriaga ng Vice Presidential Campaign ni Sara Duterte noong 2022 ay pinondohan ng isang Lin Wei Xiong na financial officer ng Pharmally ang kumpanyang nasa gitna ng kontrobersiya sa mga maanumalyang kontrata sa pamahalaan noong panahon ng pandemya. Inilahad din po ni Madriaga na noong October 2025, matapos siyang maaresto at madetine sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kinausap siya ni VP Sara sa pamamagitan ng cellphone gamit ang alias na Joyce. Nagpakita rin siya ng mga litrato at video para patunayan ang personal at professional na koneksyon niya kay Vice President Sara. Kabilang dito po ang isang maigsing video kung saan binati siya ng Vice President sa kanyang kaarawan. Tinawag siyang Sir Ram ni VP Sara. Hindi naman nakumbinsi ang ilang mambabatas sa mga inilahad ni Madriaga. Narito po ang pahayag ni Representative Kiko Barzaga. And very inconsistent siya, like paiyak-iyak siya, hindi naman it's hindi ko alam, it's a very masyadong dramatic, so we'll just see kung ano yung mangyayari doon, but I don't really find it believable. Parang walang pasabog, walang bomba. Parang lagi naman ganun recycled issues. Yan po ang tinig ni Congressman Kiko Barzaga. Narito naman po si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. While perusing the affidavit, nakita ko na wala namang attached documents or any evidence supporting the claims, all the incredible claims of Mr. Madriaga. There has to be some sort of corroboration or any document corroborating his wild claims. Wala akong makita sa ano niya except for pictures na napakalabo. Hindi mo alam kung ito ba photoshopped or something, pero malabo yung pictures. Pero there has to be some direct evidence linking his claim dun sa kanyang mga allegations. Tinig naman po yan ni Congressman Paulo Marcoleta. Muli namang iginiit ng legal counsel ni Vice President Sara na si Attorney Paulo Panelo Jr. na mamaya makakausap po natin na si Madriaga po ang weakest link sa impeachment case ng kanyang kliyente. Pinatunayan lang anya ni Madriaga sa pamamagitan ng kanyang supplemental affidavit na isa siyang fraud o manloloko. Samantala, sinabi rin po ni Madriaga na plinano ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at kanilang mga kaalyado na mapababa sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagsapit ng 2025. Kabilang anya dito ang mga contingency plan para alisin si Marcos sa pwesto kapag hindi natuloy ang kasunduan para sa pagbaba ng Pangulo. Binanggitan niya sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na napagkasunduang voluntaryong bababa sa pwesto si Pangulong Marcos pagsapit ng 2025. Your thoughts? What you think? My thoughts are,
Kailangan Paano? niya Abangan na lang. hindi, parang hindi ko na alam, Papi. Oo. Parang, ikaw ba niniwala ka sa kanyang crocodile tears? You know, wala na. Parang wala na, Wala di ba? na. Tapos, Oo. ano? Yun na nga, ako, I agree, Oo. rehash yung mga issues eh. Oo. Wala siyang Ebidensya. pasabog, yung Oo. malaking pasabog. Tapos yun nga, may mga pictures, Oo. di ba? Greeting, what is a greeting? Tayo, nag-greet tayo Oo, kung di ba? kani-kanino, all di the ba? time. So, ito nga, yung ebidensya, alam mo kung saan galing marami. Inamin naman niya, Facebook. Facebook. Oo, ano yun? Tayo, pwede rin naman tayo kumuha sa kaya nga Facebook, eh. di ba? So, anyway, okay, go. Mamaya, pag-usapan pa natin, ang dami kong tanong mamaya kay Attorney Paulo. Paulo, Oo. oo. Samantala po, pinagtibay naman ng Commission on Audit a notice of disallowance sa disbursement ng Office of the Vice President para sa 73 million pesos na confidential funds mula December 21 hanggang 31 ng taong 2022. Kinumpirma ni Attorney Gloria Camora ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa House Committee on Justice ang naturang notice of disallowance. Kinumpirma rin niyang nangangahulugan na dapat isauli ng OVP ang naturang 73 million pesos sa Kabanbayan. Ipinaliwanag ni Canora na ibig lang sabihin ng notice of disallowance ay hindi nakasunod ang OVP sa 2015 Joint Circular na nagsasabing kailangan ng documentary evidence of payment. Hindi anya napatunayan na ang naturang halaga ay nagamit para sa mga confidential na aktibidad. Sinabi rin ni Camora na naglabas ang COA ng 3 iba pang mga notice of disallowance para sa paggastos ng OVP sa 375 million pesos na confidential funds noong 2023. Ayon po sa COA, hindi sapat ang mga dokumentong isinumite ng OVP para patunayan kung gaano ginastos ang 73 million pesos na confidential funds. Sinabi naman ng Philippine Statistics Authority na wala itong record ng mga sinasabing tumanggap ng confidential funds. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, wala silang nakitang birth, marriage, or death records para kay Meriguez Piatos, Kokoy Villamin at Milky Sequoia. May nakuha umano silang record para sa pangalang Irene Tan, pero karaniwang pangalang ito. Lumabas umano na ang mga pangalang ito sa hindi bababa sa isang resibo na isinumite umano ng OVP sa Commission on Audit para bigyang katwiran ang 2022 confidential expenses nito. Ikaw, thoughts mo dyan? Well, Ano? I can keep my thoughts to myself. Okay, sa ibang balita po, nakuha na po ng Office of the Ombudsman ang statements of assets, liabilities, and net worth ng 26 na kongresistang iniimbestigahan para sa mga sinasabing anomalya sa mga proyektong infrastruktura. Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, unang batch pa lang ito ng mga dokumentong hinihingi nila. Ipinaliwanag rin po ni Assistant Ombudsman Clavano na hindi lamang mga flood control project ang sakop ng kanilang investigasyon, kundi maging ang iba pang mga proyektong pang-infrastruktura. Ito nga nakaraang linggo ay naglabas na po ang Ombudsman ng Sabina na nagdidirekta po kay House Secretary General Cheloy Garafil na isumite sa loob ng 3 araw ang SALN ni na dating Deputy Secretary General Sofonias Ponce Gabonada Jr. Ayon po kay Ombudsman Jesus Boying Remulla, kailangan nila ang mga dokumento kaugnay kay Gabonada para sa investigasyon nila sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura. Nais nilang matukoy kung may hindi na ideklarang accumulation ng yaman o mga anomalya sa pinansyal na maaring indikasyon ng kamalian. Unexplained wealth, di ba? Ayon po kay Ombudsman Boying Remulla, may mga testigong tumutukoy kay Gabonada kaugnay po ng investigasyon. Samantala, inanunsyo po ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, na ipinasa na nito sa Office of the Ombudsman ang mga luxury vehicle na isinuko ni dating Public Works and Highways Engineer Bryce Hernandez. Ito po ay ang itim na GMC Yukon Denali XL at ang navy blue Lamborghini Urus Performante. Noong March, ipinasa rin ng ICI sa Ombudsman ang mga ebidensya, dokumento at mga record kaugnay ng investigasyon nito sa mga maanumalyang flood control project. Sinampahan ng Ombudsman ng kasong malversation at graft sina Bryce Hernandez, dating Senator Bong Revilla at 5 iba pa kaugnay po ng 92.8 million pesos po na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. So ayan na, no? Tingnan natin. Sinampina na yung mga SALN. At ang oras, alas 8:45 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Attorney Rose Liza
Aisma Osorio mula po sa campaigns. Siya po ang Legal and Policy Senior Director ng Oceana. Pag-usapan nito natin yung nahanap ng mga cyanide sa ilalim po dyan sa West Philippine Sea. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:47 na po ng umaga. Summer mode on, ka-Flash. Handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na ang bahala sa inyong delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. At ang oras muli, alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Attorney Rose Liza Osorio. Campaigns po, mula sa Campaigns Oceana, Legal and Policy Senior Director po ng Oceana. Magandang umaga po, Attorney Osorio. Welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Thank you, Pat P. and Ricky, and thank you for having me again here in your program. Okay, syempre, attorney, kami po ay napatawag dahil po nakakabahala po ito, no? Dahil po may mga nahanap po na bote, naglalaman po ng cyanide, dyan po sa may Ayungin Shoal. At syempre, alam po natin ang cyanide ay poison, no? Hindi ito maganda para sa ating karagatan at para sa mga isda at pati syempre sa mga tao. So, attorney, kayo na po magkwento, ano ba, bakit, no? Bakit sila po ay naglalagay ng mga bote ng cyanide po sa ating katubigan? Ito po yung mga nahanap. So normally po yung cyanide ginagamit po yun for fishing, no? In many parts of the country. So this is an illegal form of fishing, and it is unlawful nga for any person, no? Kahit sino man, kahit foreigner, kahit Filipino, na gumamit ng cyanide para mag-fishing. And the law is very strict with respect to that kasi pareho lang to sa dynamite fishing, no? This is punished in the same section of the Fisheries Code, Philippine Fisheries Code, Section 92, na any person who will catch, take, or gather fish using in Philippine waters using cyanide is punishable by law. So malaki po yung penalty nito. Kahit nga po yung possession lang mismo ng implements ng dynamite or ng cyanide ay already considered as a prima facie presumption that there is a violation. So my follow-up question there, Attorney Osorio, why were they placed in bottles? How does that, kasi you said it's used for illegal fishing eh. How will that help? What is the justification of putting them in bottles and then dropping them at the bottom of the sea? Usually kasi nilalagay siya sa bottle kasi tapos in-squirt yan into the coral reefs. So ang intention niyan is to stun or parang momentarily parang paralyze the fish para mas madaling kunin ang fish. And ang effect niyan of course is not only sa fish but also long term ang effect sa corals. Mamamatay yung corals kasi nga that's poison. So it stays longer. So kaya nga parang this is really parang not allowed dahil yung long-term effects nito sa coral reefs ay mas malala. Okay, ma'am. Nako, syempre, dininay po ng China na sa kanila galing yung cyanide. Siguro po, lagyan po natin lang siguro ng scientific muna na ebidensya, no? Dahil hindi naman tayo pwedeng mag-akusa din. Parang nga yung mga nangyayari ngayon sa Senado at Kongreso, hindi naman pwedeng puro speculation lang, na walang corroboration. Number one po, ma'am, meron po ba tayong scientific evidence na it is really cyanide? Ano po yung baseline na natin na nagkaroon po ng, kumbaga, abnormal spikes in our waters, kumbaga? And number two, ma'am, what is the chain of evidence na talagang sa foreign vessel nagmula kung cyanide man po itong natagpuan sa ating katubigan? So normally in prosecuting this types of crime, ginagamit yung isda na mismong kinule using cyanide kasi doon mo matatrace yung amounts ng cyanide na na-ingest ng isda. So, however, I'm not sure kung meron silang nakuha kasi yung naiwan na lang na cyanide bottles ang andon. So, the only thing that they can check now is, of course, kung wala ng isda, yung coral reefs. Pero medyo kailangan ka ng baseline dyan, no? Yung baseline before and after. And as you know, parang proving this crime requires a higher
proof of evidence, no, na proof beyond reasonable doubt. Pero meron naman tayong administrative case na pwedeng i-file din ng BFAR terms na which requires only substantial evidence. So depende po 'yon kung whatever evidence, but they have to gather yun nga yung whatever evidence they have. So if may bottles nga na nakakuha, I think that's enough to prove yung presumption na there is an illegal possession of cyanide. But yes, ma'am. But again, diba, as with anything, of course, I will always be pro-Philippines, ano? Pero what is the hard evidence that we have? Did we use anything like satellite tracking, water sampling, to really say and confirm na ito po ay galing sa isang foreign vessel? Yeah, yun nga. We can use tracking, but the only way we can track it right now is using VIRS, no, yung night lights na ginagamit. Kasi yun lang ang possible na meron tayong data. Although we've been pushing the government through the BFAR to share their vessel monitoring data kasi nakakabit na yung vessel monitoring data, but that's for Philippine vessels. So we can that at least remove the element of who has committed a crime na hindi siya Filipinos but foreign vessels. Ma'am, I'm just confused now, no? So sinasabi po natin na sa ngayon wala pa pong confirmation na galing nga po sa China ito mga nakitang bote. Please correct me if I'm wrong, kasi medyo confusing. Kasi according po to the reports, talaga sigurado na yung mga pahayag na galing sa China. Pero ngayon sinasabi niyo po na wala pa yung confirmed ebidensya, wala pa pong tayong talagang data na nagsasabi na galing sa kanila? Well, the Philippine Navy is the one that announced this. No, they said they recovered the bottles in Ayungin Shoal na kung nasaan yung BRP Sierra Madre natin. So, well, I would take their word for it, no? Yeah. Kasi yun nga yung announcement nila. And so, sinabi nila nga na Chinese siya. Pero as we all know, kailangan nga ng evidence talaga na to prove this. Okay. So, Attorney Osorio, I was just wondering kung yung sa inyong sa inyong pagsusurvey, is the use of dynamite and cyanide still very popular even among the local fishermen? Kumbaga, Yeah. madalas pa rin pang ginagamit? Ginagamit pa rin po siya as a fishing. Kasi ang marami kasing, of course, yung desperate na ang kailangan ng huli. And the easiest form of catching fish is using this illegal substances, yung dynamite nga. And medyo nag-innovate na sila kasi dati yung dynamite sa taas lang ng surface ng water lang nag-explode. But ngayon, sa baba na. So, mahirap na siya i-detect. Cyanide, much more. Kasi marami silang forms of poisonous substances na pwedeng gamitin. Pwede nga Zonrox. Pwede ilalagay nila sa bottle, isa-squirt yan sa ating coral reef. So, mas I think, based on the reports that we've received, mas prevalent nga yung cyanide or similar to cyanide fishing. How does that affect the pag-catch mo ng fish? Yung lasa po, is it also poisonous? Because if the fish ingests cyanide or diba, namatay siya because of dynamite fishing, paano po yun pag kinonsume po ng tao? Ang hindi naman siya nagtatagal sa loob ng isda. Kaya nga medyo delicate din yung chain of evidence at tinatanong ni Ricky kanina na. Kasi pag kailangan mong i-preserve agad yung isda kasi kung hindi magaling ang pag-handle ng evidence na nawawala agad kasi parang yung substance na yan madali siyang mawala yung trace amounts niya sa isda. So hindi naman siya ganun ka is it poisonous pagkainin? For poisonous humans, pagkainin. Kasi nawawala naman siya agad-agad. Lalo na paglinuto, siguro, no? Dahil sa init. Okay. Ako naman po, ma'am, parang, syempre, nakakatakot. Narinig ko na yung cyanide na yan dati, Pat Pete. Pinagbabawal na nga yan sa Pilipinas, dahil may ilang krimen na ginamitan po ng cyanide. And supposedly, it's untraceable nga kapag ginamit po yan sa, halimbawa, krimen dito sa tao, no? Pero ito po, ang tanong po natin ngayon, gaano po ba talaga kalawak po ang epekto, halimbawa, kung mapatunayan man totoo na ito ay cyanide at nagkaroon nga po ng relevant spike sa toxins po, sa toxicity po ng ating katubigan, gaano po kalaki ang magiging epekto nito halimbawa sa coral reef natin at saka siguro na rin, isama na po natin sa kabuhayan po ng ating mga mangingisdang Pilipino sa WPS?
Yeah, so it results to parang the sharp degradation, no, of our coral reefs na alam natin ito yung habitats ng ating reef fishes and other small pelagics. So kung mamamatay nga yung coral reefs dahil sa extensive use of cyanide, then mawawalan tayo ng habitats nito. Mawawalan din yung parang source natin ng fish na marami sana, no, if ever, kung hindi to nagalaw at hindi to na nagamitan ng cyanide in fishing. Oo. Attorney, my last question. Ito po, no, meron pong ang Palawan po ay nagbigay na po sila ng fishing ban policy, no, sa mga municipal waters. So it sets now a strong precedent for coastal protection and prioritizing small-scale fishers. Your thoughts po on this? Kayo ba isang-ayon ang Palawan na po ay magpapatupad na po ng fishing ban? Yes, we laud this effort, no, of the province of Palawan, kasi it gives nga the priority and preferential rights to our small-scale fishers to fish inside their municipal waters. Alam naman natin na if commercial fishing continues to enter and fish inside our municipal waters, the competition is quite high, and the municipal fishers cannot compete against the big boats, and as well the technological capability of commercial fishers to fish. So maganda yung effort ng province to protect their municipal fishers, which of course provides food for their coastal communities, kasi sila nga yung isa sa mga ating source of food security for our local communities in terms of giving the supply of fish. So municipal, maganda yung so yung municipal waters is 15 kilometers from the shore, no? So yun, bawal pumasok, yung pumasok doon yung mga malalaking mga fishing vessels para talaga yung mga maliliit lang, correct? Bawal po at bawal at all. So kasi yung this is in response also to the Mercedar fishing case in the Supreme Court, now pending finality in the Supreme Court. Then there were a lot of parang confusion about the effect of this decision. So alam naman natin, kahit hindi pa final the executor, ginagamit kasi to as an excuse by some commercial fishing sector to say na they're now allowed to fish inside municipal water. So yung declaration ng Palawan is really to set a precedent na hindi talaga allowed. We are exerting our local autonomy na amin to ang municipal waters na ito. Ayun. Okay. Naku, sige po. Attorney Osorio, thank you very much for your time. And talaga mabuhay ang mga mangingis ng Pilipino. Maski na ang dami nagrereklamo, no, na kung dati nakakalampas sila, sabihin natin, na more than 15 kilometers dahil sa taas ng krudo ngayon, baka 5 kilometers na lang. Kaya konting-konti na lang daw ang nahuhuli nilang mga isda at ang taas ng presyo pa rin ng mga isda natin. Ako, thank you very much po, Attorney Osorio, for your time. Thank you po, Ma'am Pat P. and Ricky. Ayan po si Magandang umaga po. Attorney Roslisa Osorio, campaigns po mula po ng Legal and Policy Senior Director ng Oceana. At ang oras, 9:00 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas po natin nakakalimutan alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula po sa herbs, fruits at vegetables for men and women na tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, 9:01 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang legal counsel po ni Vice President Sara Duterte. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! 9:03 na po ng umaga. At ang oras na ito atid sa inyo ng IMAC, UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. At ang oras muli, 9:03 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya si Attorney
Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang legal counsel po ng ating Vice President Sara Duterte. Ayun, no? Ayun, no? Ayan, Pogi talagang naman, no? pogi. Oo, gawa na yung Wasakan Wednesday namin, hindi na wasak. Oh, Ano yan? diba? Sorry, hindi ko narinig. Sabi ko, kasi Wasakan Wednesday, ang tema namin tuwing Wednesday, Wasakan Oo. Wednesday. O ngayon hindi na wasak kasi nakasilayan na kami ng isang pogi. Pogi. Oo. Thank you, Wasak din Pao. ako. Ang daming interviews today because of what happened yesterday. Pero ano Yun na sabi mo nga. kanina nung nag-check, audio check tayo? Kami ang iyong? Kami ang iyong? Wala na. Favorites. Di ba? Okay, sige. Sabi mo nga, madami mong interview. So, ikwento mo na sa amin, Attorney Paulo, maski na, para ka ng sirang plaka. Pero, your reaction po, dun po sa naging hearing kahapon po ni Ramil Madriaga, meron ba siyang bagong pasabog? Was it a waste of time? Was it worth the time? Your thoughts po? How do we put this? So, hindi po kami nagulat na may mga bago siyang sinabi. Pero ang hindi po namin kinagulat ay puro kasinungalingan lang ang sinabi niya Oo. kahapon. So, kasi bago pa man siya mag-testify, alam na namin, of course, dahil nag-file na tayo ng perjury complaint, nakausap na po natin si VP Sara, nakausap na po namin yung mga testigo niya, nakuha na po namin lahat ng dokumentong nagpapatunay na wala silang personal or professional relationship, Oo. na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niyang ginawa niya para kay VP. Need a loan fast? Mabilis mag-loan sa Maya! Maya lang? May Maya loan ka na. Madadagdagan lang yung babasagin naming kasinungalingan niya. Oo. Yun ang take namin sa kahapon. Oo. Na-vindicate kami kasi ano bang nangyari kahapon? Yung mga ebidensyang linatag namin laban sa kanya na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, hindi niya sinagot. Iniwasan niya kasi nga hindi niya kayang sagutin. Nagbigay siya ng ebidensya, pero ang binigay niyang ebidensya, irrelevant, immaterial. What I mean by that? So, for example, nagpakita siya ng pictures, virtual meetings with VP Sara. Kung natatandaan niyo, Ms. Pat, nakita ko na nga sa inyo yun before yung binolunteer na namin yun sa perjury complaint kasi nakita na namin naglalabasan sa social media. Yeah. So, pruweba daw na magkakilala sila. So, binasag na natin yun agad sa perjury complaint. Pinakita natin doon that these virtual meetings are group meetings. So, hindi nagpapatunay na kilala ni VP Sara si Madriaga kasi itong mga election period or near the election time yun, Ms. Pat Yeah. So, tapos may pandemya pa nung mga panahon na yun. So, itong virtual meetings was really the way to meet with supporters and volunteers. But itong supporters and volunteers, napakarami po nito. Hindi po lahat yan kilala ni VP Sara. VP Sara, correct. Yeah, so totoo na bumuo si Madriaga ng grupo, campaign support group na Easy Pilipinas. Yeah. Hindi totoo na inutusan siya, pinondohan siya ni VP Sara, pinondohan siya ni Pangulong Duterte. Hindi po totoo yun. Okay. Ang pinaka-pruweba po natin doon is si Attorney Ryan Kilala, isa siya sa mga testigo na sumuporta kay VP Sara. Yun po ang kilala ni VP Sara. Yun po ang naging kaibigan niya. So, ang patunay na hindi magkakilala itong si Madriaga at itong si VP Sara ay isang text message from Ryan Kilala to VP Sara na nagre-request kung pwedeng paunlakan yung Easy Pilipinas ng virtual meeting. Okay. So, anong napapatunayan yan? Sabi kasi ni Madriaga, 2018 pa lang nagtatrabaho na siya kay VP Sara, tapos inutos na sa kanya yung pagbuo ng Easy Pilipinas. So,
bakit hindi siya makadiretso para mag-request lang ng isang virtual meeting kung totoo yun, di ba? Okay. My question is, Attorney Paulo, parang hindi man pasabog, no? Pero yung bagong slant, kumbaga, was he refuted. Sabi niya, it didn't take the Vice President 11 days to spend all the money. It took just 1 day. Sabi niya, in fact, 18 hours lang. Number one. Tapos sabi nga niya, siya rin daw yung dummy, no, sa mga bank accounts. So I'm just wondering, may napakita ba siya ng mga bank accounts, whether open or closed pa yon, under his name? And yun na nga, the flow, no, kung ganun kadaming pera ang pumasok sa kanyang sa kanyang account na pwede niyang ituro na siya lang daw yung dummy. Your reaction lang, kasi yun lang yung dalawa medyo bothered ako. Okay, so ang problema kay Madriaga or ang regalo sa amin ni Madriaga is wala siyang katibayan dito sa mga mabibigat na alegasyon niya laban kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Ang sinasabi niya, mga cash delivery, cash. So walang trace. Wala siyang picture, hindi katulad kunyari ng 18 Marines, may mga litrato. Siya, wala. Yung instructions, inutusan daw siyang magbigay ng pera dito sa ganyan, tanggapin tong puro verbal instructions or over the phone pero prepaid phone ang gamit so hindi verifiable. So anong ibig sabihin? Walang patunay. So wala siya napakita patunay. Walang bank account, passbook, or anything that will prove that there was money, at least that flowed, no, na ganyang kalaki. Kasi kung siya yung dummy, wala. But ma'am, actually, he signed a waiver, no? Nagpalabas sila doon na, I'm signing a waiver para makita nyo itong mga bank account. Pero anong mapapakita ng bank waiver na yon? Ang mapapakita lang nun is na merong bank accounts in the name of Madriaga and kung ano yung laman. Pero whether galing yan kay PRRD or transactions yan ni PRRD, hindi mo naman makikita yun doon eh. Correct. So, Attorney... Yung ugnayan niya mismo kay Pangulong Duterte at saka kay VP Sara, which is yung pinaka-importante, wala siyang katibayan. Na-establish. Okay, Attorney Pao, so at this point po ba, sa inyong palagay po, dapat po ba na seryosohin pa yung mga susunod pang magiging hakbang at pahayag ni Madriaga o talagang speculative o peke na po talaga nakikita na dahil number one, wala pong corroborative na statement sa kanyang mga pinilabas na mga supposedly ebidensya. Number two, syempre hindi naman po natin maiwasan na sinasabi nga rin po ng iba na may talagang klarong motibo siya para magpagamit nga kung sino man allegedly ang gumagamit sa kanya para siraan ang ating Vice Presidente dahil nga sa kanyang pending na felony case, di ba? So at this point po, sino si Madriaga pa sa atin? Actually, Ricky, I'll just remind you, I might have said this dun sa naunang interview na natin. Meron actually, hindi ito base sa haka-haka, yung motibo ni Ramil Madriaga para gawin tong storya na to laban kay VP Sara. Meron actually tayong pruweba. Text message niya to Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya dito, Colonel Nolasco, bumaliktad ka, sabihin mo na lang, sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag kang mag-alala sa akin kasi hindi naman ako, makakalabas ako ng kulungan kasi magsa-state witness ako. Yun ang nakalagay dun sa text message. And Pat and Ricky, this is in the perjury complaint. And this perjury complaint, all 340 pages of it, with supporting testimonies and documentary evidence. This is with the House Justice Committee. This was submitted together with VP Sara's answer ad cautelam. So alam nila ito. Pero hindi nila ina-address kasi hindi nila kayang i-address. Attorney Pao, yung connection po ni Ramil Madriaga kay Attorney Harry Roque, kasi sinasabi niya nagtampo siya kay VP Sara dahil hindi siya kinampihan dito tungkol sa issue sa land grabbing. Siya daw ay parang kinampihan itong mga farmers na kinukuhanan ng lupa. May nakikita ka bang connection doon? I don't know if you've even bothered to reach out to Attorney Harry Roque to find out yung relasyon nila para lang tumibay ang inyong stand or mga ebidensya. What is the relationship po
of Attorney Harry Roque kay Ramil, is it also, maybe, is it because sa sobrang galit niya kay Attorney Harry Roque, kay VP Sara niya, parang siya yung mas closer na victim? I mean, I don't know. I'm trying to find the relationship eh. We haven't reached out to Harry Roque. Oo. But he did come out with a statement, was it yesterday or this morning, na wala silang personal relationship ni Madriaga. So parang there's no basis daw for personal animosity between them. So yun ang pahayag ni Harry Roque. Okay, oo. Pero with respect to nagtampo siya kay VP Sara kasi hindi siya kinampihan, hindi po yun. Kasi wala nga po silang relasyon ni VP Sara para magtampo. Hindi nga siya kilala. Oo. Diba? Paano siya tutulungan? Oo. Okay. Okay. So ito po, bumalik po tayo sa talagang issue, no, yung confidential funds nga po. So narinig na po natin itong sinasabing supplemental na mga Affidavit. pahayag nga po at ebidensya supposedly ni Ramil Madriaga. Ano po ang ating susunod na hakbang, attorney, bilang defense team ng ating Vice Presidente? Hindi ko pa alam kung anong gagawin ng impeachment defense team. Hindi po tayo kasama doon. Pero pag-uusapan po namin ni VP Sara at nila Attorney Poa kung anong hakbang ang gagawin namin, particular dito kay Ramil Madriaga. Kasi yung testimony niya kahapon was under oath. Yeah. At aming nagsinungaling siya, so perjurious ulit ito. Diba? Okay, I had to ask, sorry. Go ahead, sir. Okay. Pati yung testimony plus yung affidavit na binasa niya, previously executed. So, dalawang perjury yun, actually. Oo, ito po, sir, because I had to ask also dahil, alam niyo ba, napaka-unfair din, no? Kung dahil ikaw ay siguro isang public figure, ay madali ka pong, kumbaga, target po, no, ng mga akusasyon, lalo na, halimbawa, sinasabi nga politically motivated nga po itong mga binabato kay VP Sara dahil grabe naman kasi ang timing, kung kailan mag-eleksyon na at frontrunner siya, no? Kung mapapatunayan po na talagang wala pong ebidensya talaga na talagang didikdik kay VP Sara at talagang paninirampuri po ito, meron po ba tayong protection din na maibibigay for reputational damage naman po? Although, di ba, pag nag-umpisa na nga yan, di ba, kahit paano, the damage has been done, no? Pero sa mga ganito pong mga kaso, Attorney Pao, no, meron po ba nagiging accountable din? Kasi kung hindi po, parang free for all na lang po manira, free for all na lang po magpagamit supposedly sa mga, halimbawa, kalaban mo sa politika. Parang sino pa yung gustong magsilbi kung ganyan po yung magiging terrain, no, sa politika? Yeah. Well, unfortunately, mukhang part and parcel of public service. Kaya marami din mga matitinong tao ayaw pumasok dito sa larangan. Pero meron tayong perjury laws, meron tayong libel and cyber libel laws. Yun ang protection. Pero ang tingin naman namin is karamihan ng Pilipino nakikita kung anong ginagawa ng House Justice Committee kay VP Sara. Nakikita nila na politically motivated lang ito. Lalo na ginawa nga nilang ginawa nilang star witness itong si Ramil Madriaga. So we feel that they can see through it. Kaya hindi kami ganun ka-concerned na lumalabas siya. At anyway, legally speaking, lalo namin siyang madidiin dahil sa kahapon. Oo, may regalo nga kanyo sa inyo. No? Pero naglabas kahapon, may binalita kami na pinatunayan na wala ngang mga Mary Grace Piatos na that exist, no? Talagang wala. There's no such person. No records. Parang there's just one name that came Iritan. out na Which is a common name. ordinary name daw. Correct. Oo. So, your reaction po, Attorney Panelo? That's not really covered by my mandate, but Yeah. from what I know lang, and based on my opinion, para tayong ginagawang mangmang nitong House Justice Committee by requesting for certifications from the PSA kung totoong tao ba talaga tong si Mary Grace Piatos, na alam naman nila na sa paggamit ng confidential and intelligence funds, hindi pwedeng ilagay yung totoong pangalan ng asset mo. Diba? So,
ba't ka hihingi ng certification sa PSA? Alam mo namang hindi yun yung totoong pangalan ng tumanggap. Diba? Parang yun ang opinion ko dun. Okay. Siguro, sir, nakita ko lang yung video ni Congresswoman Luistro, no? Maybe you're more privy to this, pero totoo po ba na may binitawan siyang salita na bawal questionin ang karakter ni Madriaga? Kahapon, parang oo, kasi I think si Congressman Nazal wanted to make a manifestation on his credibility. Pero pinigilan siya ni Chairperson Luistro. And ito din, nagpapatunay, yung ginawa nila kahapon sa hearing, nagpapatunay na wala talagang punto para pumunta doon si VP Sara. Number one, kasi diba, sabi nga namin, si Ramil Madriaga can destroy his credibility by himself. All he needs to do is just to talk. Parang he's just digging his own grave, no? Yes. Tapos, pero pangalawa, kung napansin nyo kahapon, kahit yung House Justice Committee members na gustong mag-probing questions, pinipigilan. Ayun na nga eh. So, kung pumunta doon si VP Sara to try to test his credibility by asking questions na to test kung totoo ba talaga yung mga nakasulat doon, hindi rin siya papayagan. So ano pang punto? So, di ba, attorney, di ba, dapat nga, dahil nga supposedly, korte yan, supposedly, ano, dapat all sides tinitignan eh. Una sa lahat, kung yung credibility po ng inyong star witness ay talaga namang maaasahan, ano. So, what does it say? Kangaroo court lang po ba talaga lumalabas na to because of what happened? I mean, you are supposed to question the character and credibility of your witness. Di po ba? Ano po masasabi niyo dito? Akin ang natatandaan ko pagkasabi mo noon is sabi ni Congressman Toby Tiangco na may mga miyembro ng Kongreso na tinutulak tong impeachment dahil 1,000,000% hindi maaareglo si VP Sara. So, yun ang motibo kung bakit nila tinutulak ito. Yun ang motibo kung bakit nila sinisiraan si VP Sara. Kaya din na nakarinig tayo kahapon, biruin mo, pati yung ugali daw ni VP Sara nung law school, sinama pa ni Ramil Madriaga sa... ano ba daw ugali? Pero Attorney Paulo, kung si Ramil Madriaga, no, inaasahan sana, no, na siya yung magiging star witness, and yun na nga, marami pong magsasang-ayon na parang hindi siya naging credible, no, parang mas in your words nga na parang mas naging pabor sa inyo, no, dahil nga parang hindi makapani-paniwala yung mga sinabi niya. Meron na bang susunod na star witness ang ipapakita o ipipresenta ng Justice Committee? Yun nga po kasi pinunto po namin yun na matagal na okay, wala siyang ebidensya, so it's Ramil Madriaga's word against VP Sara. But who is Ramil Madriaga? He's has a criminal record, he's most wanted for kidnapping, leader of parang according to the PNP, most dangerous criminal syndicate in recent history, versus VP Sara, the most trusted government official, who's corroborated by 7 witnesses, PSG commanders, VP-SPG commander, lawyers, and whatnot. So, di ba, sinong papaniwalaan mo? So ini-insist namin yon. So ngayon, parang si Attorney Palad, sabi niya, hindi, may mga magko-corroborate. Tapos, kahapon natin nalaman kung sino. Sinabi ni Ramil Madriaga dun sa supplemental affidavit niya, mga kasama niya din sa kulungan. Ayun na. Actually, wala, di ba, basta naman may ebidensya, di ba? Siguro, alisin na po natin yung reputasyon or background or sabi nga lang, everybody deserves a second chance, ano? Pero wala kasi parang flimsy. For me lang po, sa pananaw ko lang ha, parang wala namang naging additional na parang mabigat. Kailangan maghanap pa ng mas matibay na ebidensya. Wala talaga, wala corroboration. Kunyari, baka kasi sinasabi ng iba, yung mga pilosopo kasi walang ebidensya, diba? Sabihin ng iba, illegal activity nga kaya walang ebidensya. Diba? Pero dapat may ibang batayan. Kunyari, halimbawa, itong sinusubaybayan natin na flood control scandal. Bakit kapani-paniwala or mukhang kapani-paniwala si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez? Kasi DPWH officials sila sa Bulacan. Saan nangyari yung nakawan or yung korupsyon?
ano bang personality nila doon? Sila yung mga pinuno ng DPWH sa Bulacan. So, trabaho nila actually mag-award ng kontrata, sa kanila galing yung pera. Kaya pag nagsalita sila na may binigyan sila or may kinuha sila, kapanipaniwala. Kahit na kulangin doon sa paper trail, 'di ba? Pero ito si Madriaga, wala naman siyang personality sa opisina ni Vice VP President. Sara. Hindi siya miyembro ng VP-SPG, DepEd, or OVP. So, paano mo ngayon papatunayan na pinagkatiwalaan ka nung ganong klaseng kasensitibong trabaho? Okay. Ngayon, ang dami namang taga-VP, SPG, DepEd at saka OVP na kayang gawin yung trabaho yun. Tapos may criminal record ka pa. Bakit sa'yo ipagkakatiwala? Okay, so Attorney Pao, ikaw ba tutulong na rin po dyan sa impeachment? Kasama ka pa rin ba? Or you're still concentrating po dun sa sinampan yung kaso po sa Supreme Court? Yung sa illegal pagkuha po sa dating presidente po papunta sa The Hague? As of now, hindi po tayo kasama dun sa impeachment defense team. Tumutulong po tayo in another way, which is itong kaso versus Ramil Madriaga. Okay. Pero, inaantay pa namin yung decision ng Supreme Court on the habeas corpus we filed for. But what was the reaction of the Vice President nung sinabi po na hindi pa lumalabas po, 'di ba, ang Supreme Court ng desisyon tungkol nga dito sa impeachment, no? At sinabi yata ni Congressman Ridon, dapat hindi na pupunta yung si Vice President Sara sa Supreme Court, no, to ask, for a kumbaga to seek relief, 'di ba, para hindi ituloy ditong impeachment. Your thoughts, are you still going to pursue it yung sa Supreme Court para po itigil na po itong impeachment hearings po dyan po sa Kamara? Hindi po tayo isa sa mga petitioners. Pero karapatan po yun syempre ni VP Sara kasi may mga paglabag po sa konstitusyon dito sa moro-morong hearings na ginagawa nila. Ito, fishing expedition sa Pinas and just general fairness, fair play. Kasi pag sinabi mong due process, ang iniisip ng tao is merong mga rules na kailangan kang sundan. Kailangan mo bigyan ng pagkakataon yung isa na sumagot, di ba? Pero it doesn't mean just compliance with those rules. It means fair play. Anong nakita natin dito? Paano magkakaroon ng fair play? Bago pa mag-start yung hearings, yung mga miyembro mismo ng Justice Committee na boboto kung sufficient in grounds or dapat ibato sa plenaryo itong impeachment, merong mga Mary Grace Piatos na pagkain. So, mukha ba silang impartial? Mukha bang fair, magiging fair itong mga miyembro nito ng committee? Yung iba, endorsers pa ng impeachment complaint. So, anong klaseng fairness ang aasahan mo dyan? Okay. Ako siguro, not a question, Pati, may nanonood sa atin. Sabi nila, ang pinaka-stronghold ni VP Sara, which is totoo naman, syempre, yung ating po mga kababayan na tinatawag na masa, no? Pero ito, may nag-message sa akin si Pati, ang aking kaibigan na si Christopher Badiola. Ayan, alta-alta yan. So makikita po na, itong sanabi niya, desperation is never a substitute for evidence. So nakikita po natin, it cuts across I think talaga kapag yung katotohanan po ay talagang mas nananaig, wala pong tayong tinatawag na classes na dyan So, siguro pa sa akin po, Attorney Pao, siguro your message po sa mga siguro taga-suporta naman po ng ating Vice Presidente. Maraming salamat po sa suporta nyo. Alam po namin na hindi kayo naniniwala doon sa mga kasinungalingan na binabato kay VP Sara. Pero actually, Ricky, ang tingin namin dito, karamihan ng Pilipino, hindi naman importante itong impeachment. Ang importante sa kanila is kung anong kakainin nila sa araw-araw dahil nga nasa krisis tayo, 'di ba? Paano nila mababayaran yung mga gastusin sa araw-araw? Kaya lalo silang nagagalit na imbis na solusyonan ng gobyerno itong mga problemang ito, nag-aaksaya sila ng panahon dito sa impeachment na base kay Madriaga, wala namang
batayan. Okay, sige. So abangan natin, no? Tingnan natin kung ano pang susunod na pasabog po mangyayari po dyan sa Kamara. At I'm sure hindi naman itong huling beses namin ikaw makakausap. So maraming salamat po, Attorney Paolo Panelo, sa Thank inyong you. oras. At I'm sure marami pang nakalinya ng mga interviews dyan. Mainit na mainit itong naging pagdinig dyan kahapon sa Kamara. Thank you very much, Attorney Paolo. Thank you. Maraming salamat. Hope to see you soon. Okay, thank you. At ang oras, alas 9:28 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin si Maylene Mirasol Kiray, ang Division Chief po ng IMCD, CPD. Ito pag-uusapan po natin, ito yung low fertility rate na ng mga Pilipina. Di ba? Parang ayaw na talaga nila magkaanak. 1.7 na lang po ang ibinaba ng birth rate po natin dito sa ating bansa. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:30 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:31 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya via Zoom si Miss Maylene Mirasol Kiray, ang Division Chief po ng Information Management and Communications Division po, Commission on Population and Development, CPD, dating POPCOM. Magandang umaga po, Miss Maylene, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Masayang pamilya. Magandang umaga po. Ma'am Patsy and Ma'am Ricky. It's so nice to be back here. Oo, kaya nga. Masayang pamilya ba talaga? Parang paliit ng paliit ang ating mga pamilya. Ito nga, batay sa datos, 1.7 na lang po ang birth rate po dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, paano ay yun? Isang tao at 70%. Hindi man umabot ng dalawa, no? Pero, Miss Maylene, nakakabahala ba ito? Or are we on the right track para po ma-ensure po natin yung kalidad po ng buhay ng ating mga kabataan ay maganda kaysa sa naman marami, pero naman nako, ang hirap-hirap palakihin po. So ano po ang reaction po nyo dito sa datos na ito? For us, itong historic declining birth rate of the Philippines at 1.7 is really a window of opportunity kasi ngayon mas konti ang ipapanganak, so mas marami tayong resources which we can invest to developing yung ating working age population, 15 to 64, and investing on them so that they can support yung dependent population. Na 0 to 14 and 65 and over. So we call it we are in the brink of reaping the benefits of demographic dividend. So what does that mean? Because 63.9% ng ating populasyon ay edad 15 to 64. So mas marami tayong opportunity na merong maraming magsusupport sa atin no, sa mga dependent population. Kaya kailangan mag-invest tayo sa education, sa health and nutrition, skills and employment ng ating mga working age population. Okay. Ma'am, ano po ba yung pagbaba po ng fertility rate po natin? May mga external factors po ba yan? Halimbawa, or sabihin na po natin, pagbabago po ng lifestyle ng mga kababaihan ngayon? Kasi yung naisip natin na population po na downtrend po siya, no? Na bumababa nga ang population supposedly, no? Yung pag-birthing. Akala ko po kasi dati, it's a decision po ng mga kabataan ngayon na parang, tsaka na tayo mga anak. Tapos pag ready na sila, may problema na po sila sa pagpapanganganak. Pero ngayon po, sa lumalabas nga po na datos, fertility rate ang problema, fertility mismo. Ano po yung dahilan, ma'am? We believe that yung advocacy natin on family planning has really borne. No, kasi kita naman natin and the changing preference talaga of Filipinos on having children. Actually, may study kami, yung Commission on Population and Development, na Filipino couples really want to prioritize their economic well-being before having children. Some prefer pets over children, some prefer to travel before children. And we see that, no? And even anecdotal data, pag tinanong natin ang ating mga young people ngayon kung gusto ba nilang manganak,
majority of them will answer no. Only a few will answer that they Totoo really yan. want children. Yes, it's true po. So Maylene, itong 1.7 no, na birth rate po ho natin, hindi naman siya alarming. Kumbaga, it's not too low, it's not high. Are we on the right track? Or dapat ba medyo i-increase natin o ibaba pa natin to 1 or 1.5? For us, it's not alarming at all because we have the concept of population momentum because of the high population growth rate in the past. Isipin natin na para siyang sasakyan na tumatakbo ng mabilis na mabilis. Pag po ba nag-break tayo, titigil ba agad yung sasakyan? Di ba? Hindi po. So, ganun din yung population natin dahil mataas ang population growth rate natin in the past. Yeah. So, mas maraming Pilipinong pinapanganak. So, there are potential na mag-add sa population. So our absolute numbers will continue to grow. But in 2027, we will be considered as aging because 7% of our population, 65 and over, will compose yung ating bilang dito sa bansa. So we will be considered aging actually. Ano yung gentle kay Jane? Ang sarap na creamy and gentle sa tummy, Coffee Co Blanca. Made with creamy roasted coffee and New Zealand milk. Di lang creamy, gentle din sa tummy. Creamy na, gentle pa. Coffee Co Blanca. Aging starts with a life course approach na nagsastart po talaga siya sa health and nutrition ng mga bata hanggang sa paglaki nila para maging active and healthy aging sila. And CPD is calling na kailangan ngayon palang mag-invest na po tayo no, sa mga services ng ating mga older persons kasi magiging mas madami na sila. And yun nga po, we will be considered aging as 7% of our population. Okay. Will be 65 and over. Pero mas marami pa rin naman po yung working age. So ma'am, sinasabi niyo na nga po, ngayon pa lang mag-invest na tayo, no? Saan po particular na aspeto po tayo mag-invest? And ano po yung meron po ba tayong long-term strategy na paghahanda para po halimbawa, kung di talaga mapigilan itong pagbaba lalo ng fertility rate natin at pagbaba ng ating populasyon, ano po yung kumbaga, safeguards po natin? Una-muna po, no, kahit na historic yung 1.7 declining fertility rate natin, the usual suspects still remain. So fertility is significantly higher pa rin among poorer households with 2.8 children on average 2.8? versus those in the richest, 2.8 versus those in the richest quintile according to the NDHS at 1.1. Ibig sabihin, women with lower socioeconomic levels are still having more children. And those with lower education levels still exhibit mas higher talaga yung fertility pa rin. So, the inequality still persists. So, sa amin, ang ating kampanya and call is that population and reproductive health strategies kailangan pa rin ituloy natin kasi andun pa din yung usual suspects. So we dream that in the future, kahit 1.7 yung average, those among poorer households and those with lower education will still have lesser children and will have the number of children when they desire, when they want it. Yun pa din yung panawagan natin talaga. Ay, reverse, no? Yung may kakayahan, dumami kayo. Yung walang kakayahan, kumonti kayo, magbawas. Pero yung maganda nito po, Miss Maylene, ito ha, bumaba rin po sa 4.8% yung teenage pregnancy. Ay, salamat naman kay Lord. Diba? Kasi nga, kung sinasabi mo nga na 2.8, no, dito, karamihan sa mga mahihirap, mas mataas nga, kumpara po sa mga may kaya, 1.1 lang. Ito pong 4.8% na teenage pregnancy ay bumaba naman. So, saan natin po nakita yung pagbaba? Dahil po, meron na po silang may kaalaman na, marunong na po sila gumamit ng, marunong na sila mag-control, may na sila, family control measures, family birth control. What do you attribute this to? We attribute it also to the decades-long campaign on reproductive health for our young people. Talagang yung 15 to 19 historically has been declining since 2019 hanggang pababa na po yan, hanggang the recent 2025 National Demographic and Health Survey. Ang problema lang po, usual inequality still persists. Those with lower education na adolescent girls are
having highest percentage pa din of teenage pregnancies at 17.2%. And in terms of household naman, those among the poorest at 9.4%, yun kanilang percentage of teenage pregnancy versus those in the richest at 1.4%. So the usual indicators still persist na kahit bumababa po, no, ang mukhang ang adolescent pregnancy is a development inequality issue. Yun na talaga yung aming sinasabi dyan. Sad to say po, ito po kasing NDHS did not cover the 10 to 14, which are the ones increasing. 15 to 19 pababa. Ito lang. Which is good news. Oo, ma'am. So yung 4.8, just to clarify, yung 4.8%, ito yung 15 to 19 years old na bracket. Pero, Yes, ma'am. So, tumaas yung yes 10 to po, tama 14 po years kayo. old. Tumaas yun. According to the Civil Registration and Vital Statistics. Oh, ang, gosh. Yes po. Ang limitation po kasi ng National Demographic and Health Survey ay ang nasa survey po dyan ay 15 to 49. Yeah. So hindi natin na-include yung mga very young adolescents at 10 to 14, which pataas po siya from 3,343 in 2023 to 3,612 in 2024. So, yun po yung talagang panawagan. Very alarming to, 3,000. And I remember we talked about this before, if I'm not mistaken, and mostly from Mindanao yata no? Yung mga kabataan sa Mindanao. Correct. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung statistics? Right now, ma'am, ang highest pa rin na adolescent pregnancy is in Mindanao, Region 9, 9.3%, Region 12, 8.2%, and Mimaropa at 8.2%. So as we noticed po, those with the highest adolescent pregnancy rates are those who are also in the poor, no? Yes, parang poor regions kasi marami pong mga poverty-stricken areas in Region 9, Region 12, and Mimaropa. Naku, grabe, how sad. I'm just curious kung itong mga batang ito na teenage pregnancy, is it because of rape? Is it because they don't know any better? Kumbaga, no education at all, zero education? Ano yung usual na kadahilanan kung bakit po sila nabubuntis at 10 years old? I mean, ako nagpipikupan yata ako noon at nagpapatintero. Imagine a 10-year-old na 9 months pregnant. Unbelievable. Yes, ma'am. Actually, if it's recorded at 10, it means that nabuntis sila ng 9. Kasi nanganak na sila ng 10, no? So we have... Yes, we have 2 cases of 10-year-old in Visayas and in Mindanao. Ang usual po talaga, we are saying that in the Philippines kasi ang age of sexual consent is 16. So kapag ka nabuntis at nanganak ka ng less than 16, we say na there may be some kind of abuse because yung age of sexual consent is 16. And we also note in the data na for the adolescent girls aged 15 to 19, na yung pong mga nakakabuntis sa kanila are men older than them, much older, like mostly 3 to 5 years old older, so 31% yun ng kanilang pregnancies. And 6 to 10 years older, 21%. So alarming po yung... Yes, ang alarming po talaga. Yung if ever po, kung 15 to 19 po, diba? So kung 3 to 5 years older, talagang legal age na yung mga nakabuntis. Kung 6 to 10 years older, adults. Adults. So, adults na po talaga. Ako, ayoko, malisyosa yung pag-iisip ko. Pero I cannot help but think na marami po dito incestuous affairs. Yung mga kamag-anak nila mismo, tatay or kapatid o tiyo, ang mismo, ang gumagalaw dito sa mga batang ito. Yun po yung hindi pa natin talaga ma-verify kasi meron tayong data privacy that itong mga 10 to 14, of course, kapag kami nabuntis at nanganak dyan, yung pong health sector, nagpupunta na po yan to investigate and find out ano yung mga factors surrounding kasi po nagiging subject din for review bakit may nabubuntis at nanganganak ng maaga. Except that hindi po talaga ma-release. Pero we say pa din na if the age of sexual consent is 16 and you got pregnant and gave birth below 16, there is
abuse. Sexual that's abuse. really happening. Sexual Oo. abuse. Which probably Opo. Kasi really started, which happens in the family, unfortunately. Di ba? I mean, talaga nababalitaan natin yan di ba? Ginahasan ng tatay, ng tiyohin, minsan kapatid. Yan ang mga talagang may sakit talaga sa utak. But anyway, sige, bago ako uminit pa yung ulo ko. Actually, nakakait talaga ng ulo, lalo na. Oo. May mga anak po ako na babae, parang hanggang ngayon nga, nandun lang sila sa loob ng bahay. So ako po, hindi ko alam kung sakop pa rin to ng mandato nyo, dahil nga pinapakinggan ko yung mga sagot kanina kay Pat P, na talagang nakikita na talagang mas matanda sa kanila. Regardless po, kung ito man ay consensual or hindi, the fact na nanganak po, nabuntis ang isang babae ng below 16, actually, it's so ironic nga, Pat P, our legal age is 18. Pero pwede na ng... Sexual consent, Oo, sexual pwede consent is 16. So, siguro para sa ibang topic po yan, Pero regardless po of the circumstances, halimbawa, magjowa siguro, di ba, na buntis sila, Meron na po ba kayong datos na meron talagang naparusahan din? Because it is still a crime. Krimen yan, kahit balik-balik tira yung mundo, di ba? Paano po natin mapoprotektahan yung mga bata na sabihin natin, siguro yung iba, consensual man or hindi, bata pa rin yun Hindi pa po hubog yung kanilang pag-iisip di ba? So, kung wala pong nasasampulan, paano po magtitino po yung mga perpetrators po nito? Meron po ba kayong datos na may nasampulan na? Actually, itong mga data on this, more of the Philippine National Police, I think, ang pwede nating kuhanan ng datos. Pero anecdotal data, usually po kasi sa aming pag-iikot, anecdotal lang, qualitatively, na nakikita natin na kapag may nangyayaring ganito, usually hindi na pinopursue ng family. Oo. And kasi because of I think yung silence, yes, silence and kahihiyan natin as part of our kultura. I think yun po yung mga nangyayari talaga. Although there are some naman na nababalitaan natin na tinatanggal talaga doon sa situation kung saan na-abuse, tinatanggal sa family or inilalayo sa abuser. But these are, I think, mas kaunting kaso kesa doon sa mga wala na lang ginagawa para i-address ang issue. Oo. So the actual numbers, hindi po kasi namin to mandato. Yeah. It really can really come from the Philippine National Police. Oo. Miss Mylene, Ang kampanya po natin po, Ma'am Cathy, sorry po, as si Ma'am Vicky, tinuturuan natin ang ating mga kabataan ng reproductive health education. Yeah. And isa sa mga tinuturo natin, at tinuturo din po sa school ng Department of Education, dahil meron silang reproductive health education, yung social protection or protecting themselves. Correct. I think ganun po yung kailangan, discussions. Oo, dapat talaga tumaas na talaga yung awareness mo talaga para iwas ka sa undesired pregnancy, di ba? But, Miss Mylene, ito po, meron ba kayong estimate? I don't know, baka PSA dapat ito, pero ano bang tinitingnan natin na population, ideal population po, growth ng Pilipinas? If I'm not mistaken, it varies pero parang last count, 112 million na po ang Pilipino. By what? 2028 sa eleksyon, dadami po pa. Ilang inaasahan pa natin Pilipino, ikakalat po natin dito sa mundo. Miss Mylene. Actually po, we don't have really a policy on the ideal number. Okay. Basta ang sa atin talaga, more than the human numbers, we are calling for the quality of life na dapat ikaw bilang Pilipino, yung gusto mong bilang ng anak, kung kailan mo sila ipapanganak at magkakaroon ka ng pamilya, yun yung makakamit mo. Kaya talagang responsible parenthood and family planning ay patuloy pa rin. Kasi wala po talagang ideal number. Yun lang ang sinasabi. Opo, ang sinasabi lang natin ay dahil 1.7 siya, meaning hindi na natin na-attain ang replacement level. Ibig sabihin, ang nanay at tatay sa populasyon ay hindi na
time. Yun lang din po. Kaya po, mag-i-aging na rin tayo kasi wala na rin mga anak, no? Mas nadami yung working age, mas nadami din yung older persons. Ito yung aking follow-up question ko, Miss Maylene. Mas marami pa rin bang babae kaysa sa lalaki? Kaya ang dami rin daw hindi nakakapag-asawa dahil mas marami daw babae. 1:2 daw ang ratio. Tapos yung mga lalaki pa. Tapos yung mga lalaki, may mga bading pa. Tapos, bakit natamaan na siya? LGBTQIA+ pa. So dati, nung panahon ko, sabi nila 1:2. Baka ngayon 1:4 na. Isang lalaki, tapos 4 na babae ang nag-aagaw-agaw. Tapos may pangit pa dyan. So, Miss Maylene, ano na yung ratio sa babae at sa lalaki? Okay, so as to the sex ratio po, no, contrary to what we know, mas dami pa talagang males. Because 103 males for every 100 females. So, ibig sabihin kasi pag lagpas 100, yung males, talagang mas madami ang males sa populasyon. Pero sa ating pag-aaral, tinitignan natin, no, dun sa isa naming pag-aaral based on the 2015 census, no, nakita natin na may mga certain ages na hindi talaga nagpapakasal. No? So, meaning po, it may be that they're not interested in getting married. No? Anecdotally, hindi kasi talaga natin masabi, but they may be LGBTQIA, kaya hindi nagpapakasal at hindi nanganganak. Pero talagang mas madami pa rin, Ma'am Patty, ang mga kalalaki. Talaga? Mas marami marami. Yeah, 103 daw as Versus against 100. 100. Ayan, unbelievable talaga. Hindi ako naniniwala dyan talaga. Dito lang sa kwarto. Ipakita nga natin, i-acknowledge natin mula sa anong eskwelahan? Ha? University of Mindanao. Mindanao. Ilan ang lalaki dyan? Tunay na lalaki, mag-raise ng hand. Tunay. Okay, tunay na babae, mag-raise ng hand. Ilan? Ay, oo nga. O, dito nga. Isa lang ang babae. Ay, isa lang ang nag-raise na babae na tunay? Ayan. Okay. Napakalayo So pa ng tama pinanggalingan nga nila. si Miss Maylene, tama nga, mas marami pa rin daw lalaki kesa sa babae. Ayan na nga, pinatunayan ng University of Mindanao na mas maraming lalaki sa kanila. Nako, Miss Maylene, thank you very much po. Very interesting po yung naging usapan po natin. Pero nakakabahalan. Talagang kumulo yung dugo ko. Nung nalaman ko dito sa 10 to 14 years old, tumaas pa pala. Grabe. Akala ko magandang balita yung sinabi kong bumaba sa 4.8. Yung pala, 15 to 19 years old lang pala yun. Hindi pala sakop. Imagine buntis na ng 9 years old. Oo, 9 years old. Hay nako, thank you very much po, Miss Maylene. Sa susunod po ulit, sarap ng kwentuhan po natin. Kaya uulitin po natin ito. Maraming salamat po, Ma'am Patty and Ma'am Ricky, for having the Commission on Population and Development. Talaga ang ating balak ay isang masayang pamilya. At ang aking bago magpaalam, sasabihin ko talaga, mabuhay! May buhay ang Pilipino! Ayun talaga, perfect. 112 million Pilipino! Kadamo! Okay, maraming salamat po, Miss Maylene Mirasol Thank you, Kiray, ma'am. ang Division Chief po ng Information Management and Communications Division po ng Commission on Population and Development. At ang oras, alas 9:52 na po ng umaga, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Take it away, Ricky Girl. Maaaring ipagbawal sa Pilipinas ang online game platform na Roblox kung hindi nito matutupad ang mga ipinangako nitong hakbang para sa proteksyon ng mga bata. Ayon po yan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na nakasalalay ang posibleng ban sa implementasyon ng mga commitment ng Roblox. Kabilang po dyan ang epektibong reporting mechanism laban sa child exploitation at makikipag-ugnayan sa mga otoridad sa bansa. Nauna nang isinailalim sa investigasyon ng platform matapos maiugnay sa kaso ng 7 minor de edad na nagplano ng karahasan. Bagamat pansamantalang naantala ang ban matapos makipagpulong ang Roblox sa pamahalaan, maaari pa rin itong ipatupad kung mabigo ang kumpanya na maabot ang itinakdang performance measures. Samantala, sinabi naman ng Roblox na isinagawa na nito noong Lunes, April 13, ang isang global overhaul of safety systems sa buong mundo. Sinimulan na ng kumpanya ang paglulunsad ng Kids Mode para sa mga users na edad 5 hanggang 8 at ang Select Mode para naman sa mga edad 9 hanggang 15. Sa Kids Mode po, naka-disable ang chat function at limitado ang mga larong pwedeng ma-access.
Habang sa select mode, may chat function pero limitado lamang sa kapwa nasa parehong age group at pwede itong baguhin o kontrolin ng mga magulang ng user. Okay, babatiin ko lang yung kapatid ni Kawena dahil nanonood parati si Kawena sa finance sa atin. Sa kanyang kapatid na 24 years old, si Ronald Ireneo. Single pa ba si Ronald Kawena? O, di ba? Kasi nga, sabi nila ayaw na ng mga kabataan magkaroon ng anak, di ba? Magpakasal. So, happy 24th birthday po kay Ronald Ireneo mula po sa iyong sister, kay Ate Wena. Sabi niya, Miss Pat, talaga natatawa ako sa inyo na isingat niyo pa yung mga pangit. Ay talaga sila po yung aking nightmare. Pet peeve. Ang aking nightmare. Okay, ito pa ating showbiz pasilip ngayong Wasakan Wednesday, Payday Wednesday. Ama po ng nambubuli umano po sa anak ni Alfred Vargas, isa ring aktor. Ito, binalita ko kahapon ito Naibalita natin kahapon dito po sa showbiz pasilip ang kaso na umano'y pambubuli sa anak ni Alfred Vargas na lalo pang uminit na magsalita na rin po ang ama na itunuturong batang ng bubuli na si Rob C., isa ring aktor. Naglabas po ng pahayag si Rob C. sa kanyang Facebook, kaugnay po ng reklamong isinampa laban sa kanyang pamilya sa Manila City Prosecutor's Office. Ayon po sa kanya, isa siyang tahimik na tao na umiiwas sa gulo. Ngunit napilitan siya magsalita dahil sumano'y patuloy na pang-aagrabyado sa kanyang pamilya at anak. Iginit niyang hindi totoo ang mga akusasyon at malinaw umanong binaliktad ang naratibo ng insidente. Dagdag pa niya, buong tapang nilang haharapin ang kaso kasama ang kanyang asawa at nanawagan siya na panalangin at pang-unawa mula sa kanilang pamilya, kaibigan at publiko. Binigyan din niya na hawak nila ang integridad at katotohanan na anya hindi nabibili ng anumang posisyon. Ito po ay kaugnay sa isinampang reklamo ng mag-asawang Vargas noong April 13, 2026 sa Office of the City Prosecutor ng Maynila laban sa mga magulang ng inakusang menor de edad. Ayon po sa kanilang salaysay, paulit-ulit umanong itinutulak at inilulubog sa tubig ang kanilang anak sa swimming training. Isa sa pinakamabigat na insidente ang nangyari noong February 2026 sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan mismong nasaksihan ni Alfred at ang misis niya ang pagtulak sa kanilang anak malapit sa pool bago ang competition na muntik nang magdulot ng aksidente. Sa gitna po ng kontrobersiya, nagpahayag naman po ng pakikiisa ang actress na si Yasmin Curdy sa pamilya Vargas. Ibinahagi niya na nauunawaan niya ang kanilang pinagdadaanan dahil naranasan din umano niya ang bullying sa sarili niyang anak. Para kay Yasmin, hindi dapat binabaliwala ang ganitong issue dahil nagdudulot ito ng matinding takot, anxiety at emosyonal na sakit, hindi lamang sa bata kundi sa buong pamilya. Ako, dapat kasi bago humantong pa yan sa pagrereklamo sa City Prosecutor's Office, nag-usap. Diba? Dapat pag-usapan. Artista rin pala itong si Rob C. Ano ba na yung mag-usap? At ako, I know Alfred personally. Mabait si Alfred Madaling kausapin, di ba? Kasi yun lang naman hiningi nila na parang, wag nyo nang anuhin yung anak ko, di ba? Whatever it is. So, sila, syempre, they're denying it, di ba? So, dapat yun, at least mag-usap para maklaro. Ano ba ang problema kasi sa ibang magulang? Because I was very active in the PTA in ICA, no? So, sa lahat naman meron pambubuli, di ba? Ang problema po, minsan, nagiging bulag yung ibang magulang. Na Syempre, perfect yung anak ko, anghel yung hindi nyo anak magagawa ko. yan, di ba? Pero sana po talaga, manaig po ang ebidensya. Tayo naman dito sa ESPN, sa totoo lang, sa katotohanan at sa datos. So, sana, sa kaso po na yan, lumabas na yung totoo. Para, kasi bullying should stop, yes, diba? diba? Dapat talaga mag-usap. At ang oras, parang napaos. Alas 9:58 na po ng umaga, ESPN pa rin tayo. Ang sambayanan, pinusuan natin. Ano po ang inyong pananaw sa pagdinig po sa Kongreso kahapon sa impeachment case po laban kay Vice President Sara Duterte? Basahin po natin ang inyong mga comments. Sabi ni Ronald De Leon, wala namang inatupag yan. Puro impeachment kahit napakadami po na problema ng bansa. Tulad po ng pagtaas ng bilihin at pagtaas ng langis. Samantala sabi po ni Eddie Abuhen Flores, nag-aaksaya lang sila ng oras at gastos. Dapat sa oil crisis at pagtaas ng bilihin ang atupagin. Tati? Sabi naman ni Juliet Rodriguez Galan, fabricated
edited or scripted ang mga sinasabi ng kanilang hired witness. Ayan, sino pa? At syempre, sabi naman ni Jen Pasig, naku, ang dami pa na nag-comment dito sa ating ito siguro for now, sabihin natin, bias, alam na ng taong bayan kung sino-sino politiko ang hindi dapat pagkatiwalaan, kung sino ang kurap. Kilala ng taong bayan ang mga kawatan. Ayan, napakadami pa niyan sa ating Facebook. Sabi naman ni Donatio Lahing, fishing expedition, hindi na tama ang nangyayari sa House of Representatives. Okay. At kanina, sabi ko nga, tinanong ko kung may girlfriend dito meron ba? Sabi ni Atli Kawena, yes, may girlfriend po siya, si Ronald Ireneo. Wow, My girlfriend. naman. Okay, so off Happy the birthday. market. Kawena, thank you again sa iyong paggabay sa amin. Lalo na, again paalala lang, extended po ang pagpa-file ng tax. Okay. Ricky girl. At syempre po dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan na paghanap natin sa katotohanan kaysa bawat issue na papanahon. Parte po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay po ay hindi patagalan, kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ang mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa po tayo ng masasayang alaala. At syempre, matinding panalangin pa rin po. Patuloy po tayo manalangin. At susunod na po ang Kada Umaga Girls. At see you tomorrow dito lamang sa... Tomorrow? Ay, mamayang gabi. Ay, oo nga pala, mamaya po. Mamaya po, 9:30 ng gabi. Mata ng Agra International para po sa latest sa international news. Dito lamang sa Net25. At bukas, dito kasama pa ulit rin. tayo Oo. sa... Ano sa palagay nyo? See you, University of Mindanao. Maraming salamat sa pagbisita. Information